isang delegasyon mula sa Armed Forces of the Philippines, AFP, at Department of National Defense, DND, ang nagtungo sa South Korea upang inspeksyonin ang mga kagamitang militar na inaalok bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pambansang depensa. Dalawang mahalagang kagamitan ang naging sentro ng pagsusuri sa pagbisitang ito. Ang K-136 Kooryong Multiple Launch Rocket System, MLRS, at ang decommissioned Pohang-class corvette na ROX Andong, PCC-771, parehong alok ng pamahalaan ng South Korea. Ginawa ang inspeksyong ito sa panahong aktibong isinusulong ng AFP ang kanilang mga layunin sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program or AFP-MP. Layunin ng programang ito na pataasin ang kahandaan ng militar sa harap ng mga nagbabagong banta sa seguridad, kapwa sa loob ng bansa at sa mas malawak na rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mga kagamitang isinasaalang-alang ay tiningnang mga potensyal na force multipliers para sa Philippine Army, Navy at Marine Corps. Ang K-136 Kooryong ay isang MLRS na ginawa sa South Korea at unang ginamit noong dekada 1980. Unti-unti na itong itinatabi ng Republic of Korea Army, ROKA. Ayon sa panukala, tatanggap ang Pilipinas ng 22 unit ng Kooryong, kasama na ang mga launchers, rocket munitions, at iba pang suportang kagamitan. Ang sistemang ito ay inaasahang magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Army sa indirect fire, lalo na sa mga counterinsurgency operations at bilang puwersang panlaban sa territorial threats. Sa simula, tinanggap ng positibo ang alok, lalo na't mas mababa ang halaga ng mga surplus system kumpara sa bagong kagamitan. Subalit habang nagpapatuloy ang deliberasyon, muling sinuri ng AFP ang kanilang pangmatagalang estratehikong pangangailangan. Sa huli, piniling kansilahin ang pagkuha ng Kooryong MLRS. Nais ng AFP ng mas makabago at mas may kakayahang rocket systems, may mas mahabang range, precision guidance, at mas madali sa integrasyon sa kanilang command and control systems. Ilan sa mga alternatibong tinitingnan ay mula sa Israel, Elbit Systems Pools, at Turkey, T-122 Sakarya. Sa kabilang banda, nananatiling hindi tiyak ang kalagayan ng ROX Andong. Inalis na ito sa serbisyo ng Republika ng Korea Navy ROKN at inialok sa Philippine Navy bilang bahagi ng pinalalawak na defense cooperation. May mungkahi noon na isama ito sa Corvette Acquisition Project bilang pansamantalang solusyon habang naghihintay ang Pilipinas ng mas makabagong barkong gaya ng Malvar-class multi-role frigates. Ang ROX Andong ay isang 1,200 toneladang corvette na itinayo noong dekada 1900 at 1970, pangunahing idinisenyo para sa anti-submarine warfare. May dala itong sonar systems, torpedoes at anti-ship missiles noong aktibo pa ito. Kung matatanggap, makatutulong ito sa pagpapalawak ng maritime domain awareness ng Philippine Navy, lalo na sa mga pinagtatalunang lugar tulad ng West Philippine Sea. Gayunpaman, sa kabila ng ilang pag-uusap, wala pa ring opisyal na anunsyo kung tatanggapin ba o tatanggihan ang barko. Nagtataas ito ng katanungan sa mga defense analyst tungkol sa direksyon ng modernisasyon ng hukbong dagat ng bansa. May ilan na naniniwala na bagamat may panandaliang benepisyo ang mga decommissioned na barko, maaari rin itong maging hadlang sa pangmatagalang layunin na magkaroon ng modernong, mabilis at sariling fleet na kayang lumaban sa mga panlabas na banta at magsagawa ng tuloy-tuloy na operasyon sa karagatan. Mananatiling matatag ang ugnayan sa depensa ng Pilipinas at South Korea. Ang matagumpay na pagkuha ng mga FA-40 PH light fighter jets at ang dalawang Jose Rizal class frigates mula sa Hyundai Heavy Industries
ay patunay ng lumalalim na kooperasyong ito. Kung matutuloy man, ang paglipat ng ROKS Andong ay magiging ikatlong Pohang class corvette ng Pilipinas, kasunod ng BRP Conrado Yap PS-39 noong 2019. Subalit mabilis ang pagbabago sa rehiyonal na dinamika. Tumitindi ang tensyon sa South China Sea at ang pangangailangan ng Pilipinas para sa maritime deterrence ay higit na lumalakas. Dahil dito, inuuna na ngayon ng AFP ang pagkuha ng multi-role survivable platform. Ang mga makabagong corvette mula sa South Korea, Turkey at Europe ay nag-aalok ng mas mahusay na sensors, armas at kakayahang maglayag ng mas matagal, kaya't mas nagiging hindi praktikal sa hinaharap ang pagtanggap sa mga mas luma at retiradong barko gaya ng Andong. Sa kasalukuyan, nananatiling tikom ang bibig ng DND at AFP hinggil sa pinal na desisyon ukol sa alok ng South Korea. Patuloy pa rin ang internal assessments, logistical evaluation at budgetary deliberations. Ayon sa ilang tagaloob, bagamat sapat ang teknikal na kakayahan ng Andong para sa training at patrol, may agam-agam ukol sa gastos sa maintenance, integrasyon sa mas bagong sistema at kung gaano pa ito katagal magagamit. Samantala, patuloy ang pagtaas ng gastos sa depensa ng Pilipinas bilang tugon sa mga panloob at panlabas na banta. Sa layuning umabot hanggang 2,035 ang modernisasyon